Hey guys, what's up? Welcome to the vlog of Beans. And nandito na ako sa aking bagong city. Ayan, pakulog. Ayan, so I just arrived here in Guangzhou. Ayan, dito na po muna ako. Dito na ang aking bagong workplace, bagong city. Ay, na-excite ako actually. Ayan, and so I just arrived last night and ayun na nga, start na nga ng aking bagong chapter sa aking teaching journey. Wow, ang arte. Ayan, pero so dito sa video na to, ang dami kasi rin nagtatanong kung paano ba yung mga naging process ko dito sa China, paano ba ako nakapunta, and bakit nga ba ito ang napili kong puntahan, and kumusta nga ba ako. So I'll give a little life update dito sa video na to. So para sana makatulong lalo na sa mga gustong pumunta dito sa China para magturo. Ayan, since ka-arrive ko lang dito, well, ngayon andito ako sa hotel kasi yung school na yung bago kong school is binook muna nila ako ng hotel for a few nights. Super ganda ng hotel, and para magkaroon kami ng time to to adjust, to explore the city, the district, and also to find a new apartment. Although meron ako nahanap ng apartment, pero ayun, dito muna ako mag-stay kasi yung rent ko magsa-start pa sa 25. So before I talk about sa mga process ko kung paano ako nakapunta dito sa China, bigyan ko muna kayo ng quick room tour na binidyo ko kagabi pagkadating ko. So tingnan niyo to. Yes. Room tour muna sa aking hotel dito sa Guangzhou for my first night. So ito yung kama. Actually, corner siya. Pero ito paano ba ito? Ayun. Ay, wow, yung mall. May mall sa baba. Amazing. So corner ba? Corner tong room ko. So anyway, so okay nung bed. Excited ako, sorry. And then ito bathroom. Ito ako, pagod na. Pero ano to? Yung ano. Siyempre, naman ko lahat, diba? Ayan, so pahinga muna tonight. Ito naman. Ang ganda. So nice. Ay, may pa-TV. Dear Mr. Welcome to. Bakit hindi kompleto? Mr. lang. Wish you a pleasant day. Wait. Anyway, ayun lang. Yung mga sekreto mong ito dito. Lagusan. Ayan, may bathrobe. May tapos ayun, may ref. Ay, hindi. Ano ba ito? Ref ba ito? Yeah. Coffee and all. Tapos may mini na upuan dito. Yan lang. So nice. Okay, so yun na nga yung room tour nitong hotel room. Super ganda ng hotel. Sobrang sobrang comfortable. And I just had my breakfast. Sobrang daming choices. I can say na talagang pricey din yung hotel, which is I'm very thankful naman sa school namin kasi talagang they give the best for us. So ayun na nga, it's my second year here in China. Meron akong video about sa aking first year dito sa China together with my good friend Jay. So panoorin nyo rin yun kung hindi nyo pa napapanood. Pero anyway, just a quick story kung paano nga ba ako napunta dito sa China. Kasi syempre, una ako nagturo sa Philippines. And then, after sa Philippines, nagpunta ako ng US. Ang dami nagtanong bakit umalis ba ako ng US, nandun ako. Well, nandun yun sa isang video. During my third year in the US, nag-try lang ako mag-apply. And then I have this friend na nag-work sa isang company, kinuha ng isang company dito sa China. Which is yung first company ko during last year. So, ang gulo ko na sorry, kagising lang.
So, nung nag-offer yung company dito sa China, agad-agad kinuha ko talaga. That was way back 2019. Kasi I was supposed to be here 2020 sa totoo lang. Kaso nga, nagkaroon ng pandemic. So, hindi ako nakaalis agad. Dapat 2020 nandito na ako. Pero, ayun nga, COVID happened. So, na-stuck ako sa Philippines for 3 years. Thankful naman ako kasi yung company na kumuha sa akin noong 2019, hinintay talaga nila ako. As in, like, every year pumipirma ako ng contract. Hanggang sa makuha namin lahat ng documents para makapunta ako dito sa China. So, ayun, fast forward to 2023. No, 2022 muna, if I'm not mistaken. After, nung medyo lumuwag-luwag na yung restrictions ng pandemic, nakaalis na ako, nagpunta ako ng Cambodia. Kasi, hindi pa rin namin makuha yung mga tamang documents para makapunta ako ng China. Yun yung medyo struggle na paano pumasok ng China. So, nagpunta muna ako ng Cambodia. And then sa Cambodia ako ayos ng papers papunta dito sa China. And then, ayun, 2023, nakapunta ako dito sa China, July 2023. So, ayun, doon nagsimula ang lahat. So, first city ko is Ningbo in Zhejiang Province. Sa may bandang, south, kung hindi kayo familiar sa map ng China, nasa may bandang south ng Shanghai yun. Mga 2 hours na high-speed train from Shanghai. Which is, sobrang lapit. Kasi dito naman sa China, sobrang convenient ng high-speed train nila. So, ayun. Nakuha ko yung work through a friend. So, in-applyan ko yon, lahat nun online. Interviews, nakunat na ako ba? 2019 pa kasi yun. Pero parang wala naman akong, 2019. Wala naman akong mga demos and all. Pero ngayon natin, may mga demos na. So, ito namang school ko ngayon, paano ko nakuha is, meron kasi akong profile sa International School Services, ISS.edu, and also sa Scroll. So, nagpasa-pasa lang ako ng mga jobs, nagtingin-tingin lang ako during the second semester of last year. Hoping na, kasi ang chismis, once na nakapasok na dito sa China, maraming opportunities na makalipat ka ng ibang mas magagandang, compensation. So, tinry ko lang. Kung meron, why not? Kung wala, happy naman ako dun sa parang napilitan. Happy naman tayo dun sa una nating school. Ayan, masaya yung mga kasama. Oh. So, ayun, so, and then one day, may isang principal na nakita yung profile ko sa Scroll ata or sa ISS, and then she messaged me na parang, nag-email siya na parang, we have this opening, baka you're interested to apply, ganyan. So, parang, sige po, ganyan, let's have, I'll apply for the position, ganyan. So, sinet niya ako with an interview niya ako, and then after that, I had, after the first interview with the principal, the second interview is with the head of school. Nung sa head of school, nakakatawa pa kasi parang sobrang kabado ko kasi naglolo ko yung VPN ko. So yung internet, kasi ang gamit namin nun is Zoom, if I'm not mistaken. Or something na kailangan ng VPN. Tapos yung VPN ko, sobrang naglolo ko. So parang, hindi ko alam kung narinig ba niya ako ng maayos. Tapos biglang napuputol kasi naghahang. So hindi ko alam kung ano yung mga narinig niya sa mga sinasabi ko. Tapos sobrang bothered ko na kasi yun nga, inaalala ko yung internet habang nag-iisip ako ng mga sagot sa tanong niya. So parang hindi talaga ako focused. So parang akala ko hindi ko makuha yung yung trabaho. And then a week after, nag-email siya na nakuha ko nga. So I've decided na tanggapin yung offer kasi sabihin natin yung totoo, mas malaki yung offer na sweldo. And mas malapit kasi itong Guangzhou sa Pilipinas. So madaling makaka-uwi. Unlike sa Ningbo kasi, either pumunta pa kami ng Shanghai or may layover dito sa Guangzhou or kung saan man. Walang direct flight. Unlike here in Guangzhou, may direct flight. Also, maganda yung benefits. Ano ba yung mga benefits usually ng mga international teachers dito sa China? Usually free yung accommodation, yung apartment. Either may stipend or they provide the school dorm or sila magbabayad ng apartment. May iba na binabayaran ng buo, may iba binabayaran ng
may certain amount. So medyo swertihan in that part. On that part. And then also free ang food usually sa school, breakfast or lunch, breakfast and or lunch, free siya sa school. So usually ang isipin mo na lang is dinner sa bahay and yung pagkain mo on weekends. Also free yung insurance. Yung health insurance dito is libre. Halos lahat libre. I mean, with the insurance, kahit yung mga titake kong maintenance. Oops. Na-reimburse ko siya. Dito sa bago kong school, yung insurance, may free na dental, kasamang dental insurance. So, medyo magpapaayos akong ngipin. Wala ka lang magpapaayos ng ilong. So, what else? Transportation. I mean, like, flight allowances. Yun yung isa sa maganda kasi every year meron kang flight allowance. Dun sa dati kong school, budget siya. So like parang bahala ka kung saan mo gusto mag-travel. Like parang gamitin mo siya anywhere. Or usually, syempre, encourage na gamitin mo siya para umuwi. Ako ginamit ko siya para pumunta ng iba't ibang lugar. Pumunta ako ng ng Jeju Island, ng Vietnam, ng Cambodia, saan po ako naguta? So, around China, lahat yun, pati hotels, nare-reimburse ko dun sa travel allowance. Which is sobrang magandang, di ba, benefit. Dito naman sa school ko, hindi ko pa sure, pero yun nga, meron siyang allowance na para pwede kang umuwi. Usually, home of record lang. So, hindi ko pa nakiklear kung pwede ba siya sa ibang travel. Pero, now na merong direct flight to and from the Philippines. So, I'll use it syempre para makauwi yearly or kung pwede siya gamitin more than once per year, why not, di ba? Yung ibang schools, pinapayagan yun. Ano bang free? Ano bang benefits? When it comes to tax, sa dati kong school, ako yung nagbabayad ng tax. Dito sa school ko ngayon, sila yung magbabayad ng tax. So, sobrang laking benefit na. So, mostly talaga, yung sweldo mo is take home na talaga siya. Parang net, gano'n. Ano ba? Sobrang maraming benefits kapag dito ka nag-work sa China. So, tips on how to get a job here in China. Usually, update your LinkedIn profile. Doon, maraming recruiters, maraming job agents na naghahanap ng mga teachers all over the world para dalhin dito sa China. Sabi nga nila, once kailangan lang talaga is makapasok ka dito sa China, and then once makapasok ka dito, kung gusto mo pumili ng ibang school, go ahead. Kasi marami talagang naghahanap kasi medyo talagang maraming international schools. Kaibahan niya sa US. Sa US kasi nagkakaroon ng shortage kasi walang gustong magturo kasi sa hirap. Sabihin natin gano'n. Dito naman sa China, lumalaki yung demand ng teachers kasi maraming nag-open ng, kasi syempre business ng school. Alam mo, mga Chinese, mga magaling sa business. So, maraming mahiyawan. So, parang gano'n. So, yun yung demand niya. Dumadami kasi yung enrollment sa mga international schools. So, nakakailangan sila ng teachers. Qualifications, kailangan ba? May master's degree, hindi. Kaya tatapos ko lang na master's ko. Pumunta ako dito nang walang master's degree. Units, meron ako. Yun. So, hindi siya required. As long as nagtuturo kami teaching experience. I know at least 2 years teaching experience. Licensed. Yun isa din yun sa importante. Ayun, at least 2 years teaching experience. So, update your LinkedIn account, LinkedIn profile. Maraming mga agents doon. Install WeChat kasi maraming agents na nasa WeChat. Also, try to look for jobs sa Scroll or sa ISS, iss.edu tsaka scroll.com. Although, these two websites are paid memberships, kailangan magbayad. Scroll is $50 per year and ISS is $75 per year. Pero still, I mean, worth it siya kasi doon ka makakuha ng mga high-paying jobs. Ano bang tanong? Is it safe? Ayun, isa pang nakuha tanong, is it really safe here? Sobrang safe. Ang China ay isang malaking PBB house. Ang daming camera all over the place. So parang talagang very safe siya. Generally safe naman talaga siya.
You can walk alone at night. So sobrang safe. I know may issue with between China and the Philippines. Hindi naman kami wala pa naman ako narinig na discrimination or something. Sobrang friendly rin ng mga locals. Alam mo yun, kahit na hindi sila nag-English, yung adjustment nun, hindi kasi sila nag-English masyado. Maraming hindi nag-English. I try na matuto ng Chinese pero nahihirapan pa rin talaga ako. Pero ayun, meron namang Google Translate or may mga translate app sa China. Ayun, so sobrang okay for me. I'm very happy with my job here in China. I'm so okay. Food is great. Very similar to Filipino food. Ano ba mga usual na tinatanong na may message sa akin about my job here in China. And actually with work itself, kung yung tungkol sa first year adjustment, you can watch the other videos. So para hindi magdoble-doble yung mga ano. Pero ito mainly kung paano ko nakuha yung job. So usually ayan, online interviews, if demo, kasi like sa ibang schools nag-require sila ng demo. Like yung kay Jay, nag-demo siya, pumunta siya sa school para mag-demo. Nandun na siya ngayon sa Shanghai. Yes, congratulations. So, may ibang schools na nag-require ng demo, may ibang schools na hindi. Interviews lang. Yung iba nag-require ng test. I've heard may isang akong kaibigan na meron siyang kailangang sagotang test since he's applying for a math teaching position. Ewan ko, parang tinest yung math skills niya. So, may mga ganon. So, ayun, basta yun. Scroll ISS, LinkedIn, and install your WeChat. Yung WeChat medyo struggle kasi kailangan ng parang verification. Pero, kaya yan. And then, from there, marami ka ng pwedeng apply ang work. Apply lang ng apply kapag may interview. Attend lang ng attend. And, yun nga, as we have said, importante makapasok mo na dito sa China. And then, kapag nakapasok ka na dito, alam mo yan. Pero, syempre, kailangan mo rin i-weigh yung offer kasi syempre kailangan yung livable tsaka yung may masasave ka din. So yun, if you have any other questions, just message me here on my Facebook page, Vlog of Beans, and I'll be more than happy to answer your questions. And I hope this video will help you with your decisions kung gusto mo bang mag-apply and kung paano mag-apply dito sa China. So yun lang, always remember to look up if I just got and keep the faith. And I'll see you on the next vlog. Bye!